Ang paglalakbay sa ilang. Ang paglalakbay sa ilang. Handa ka na bang simulan ng paglalakbay na ito? Sigurado akong ikaw at ako ay nagsimula na sa paglalakbay na ito. Sana inaabangan natin ang pagpasok sa lupain ng kanan, ang lupang pangako na inaagusan ng gatas at pulot na siyang tunay na kumakatawan sa salita ng Diyos at sa presensya ng Diyos. Diyos at ito ay maituturing na isang paglalakbay pabalik sa hardin ng Eden, kung saan tayo pinalayas matapos magkasala ang sangkatauhan. Kaya't ito ay pabalik sa presensya ng Diyos, pabalik sa lugar na tinatawag na templo ng Diyos. At nakikita natin iyan sa pamamagitan ng templo ni Ezekiel at gayon din sa Apokalipsis 21 at 22, ang bagong Jerusalem. At kaya, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang aspeto, iba't ibang pananaw kung paano tayo makakarating doon. At ang isang ito ay sa pamamagitan ng mapang ito at ng paglalakbay. Kaya isa-isa nating susuriin ang sample campsite at iisipin kung ano ang nangyari roon at ang kahulugan ng mga pangalan at iba't ibang kaganapan. Kaya, ang una, ang suko. Ang unang lugar ng camping ay ang supot. At ang sukot, ayon sa mga bilang at mga bilang. Kabanata 33, ang siti. Ipinapakita niyan sa atin ang lahat ng 42 na campsite. At sinasabi nito na magkagayoy naglakbay ang mga anak ni Israel mula sa Ramses at nagkampo sa Sukot. Sila'y naglakbay mula sa Sukot at nagkampo sa Ela. Kaya titingnan natin ang itam sa susunod. Ngunit pati na rin sa Exodo, naglakbay sila mula sa Sukot. Ang ibig sabihin ng Sukot ay kubul. Kaya sa mga kapistahan ng mga Hudyo, mayroong isang kapistahan na tinatawag na kapistahan ng mga kubol o kapistahan ng tabernakulo at iyon ay tinatawag na Sukot. Ang ibig sabihin ng Sukot ay tabernakulo, tolda, kubol. At iyan ang ginawa ng mga Israelita. Nagkampo sila, nagtayo ng mga tolda, kaya ang Sukot ay nangangahulugang ang Exodo 12, talata 37 at 38. Mayon. At ang mga anak ni Israel ay naglakba mula Ramses patungong Sukot na may 600,000 lalaking naglalakad, bukod pa sa mga bata. Isang halo-halong karamihan din ang sumama sa kanila, kasama ang mga kawan at mga bakahan na napakaraming hayop. Ngayon, ano itong halo-halong karamihan? Ang haluang karamihan ay ang mga hentil na nanirahan kasama ng mga Israelita. Ito ang mga taong sumunod sa mga Israelitas sa paglabas nila sa Ehipto. Bakit sa tingin mo nangyang iyon? Sila ang mga mandurumog na tinutukoy din bilang mga mandurumog na may mga sakim na pagnanasa at naging dahilan upang magreklamo at sumuway ang mga Israelita sa ilang. Sila ang mga taong walang konsepto tungkol sa lupang pangako o sa tipan ng Diyos. Kaya ano ang kanilang layunin sa paglabas sa Ehipto? Lumabas sila sa Ehipto dahil nung panahong iyon ay tila si Moses ang taong dapat sana, dahil tinulungan ng Diyos ang mga Israelita na talunin ang paraon at ang buong Ehipto. At kaya sa politika, sa aspetong pang-ekonomiya, sa iba't ibang paraan, tila mas kapaki-pakinabang ang mapunta sa panig na ito. Hindi natin dapat, ngunit ginagawa natin, dalhin ng magkahalong karamihan ang mga taong magulo sa ating paglalakbay sa buhay. At ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakasala at nagrereklamo laban sa Diyos sa ating paglalakbay, sa ating buhay pananampalataya. Kaya isipin natin ang mga taong ito. Mga bilang Kabanata 11, versikulo 4, ang karamihan na nasa gitna nila ay may mga sakim na pagnanasa at gayon din ang mga anak ni Israel. Muling umiyak at nagsabi, sino magbibigay sa atin ng karne na makakain? Kaya may mga pagkakataon at maraming pagkakataon na ang mga Israelita ay nagrereklamo sa ilang at sila ay nagrebelde laban sa Diyos. At ang mga nagpasimula ay ang mga mandurumog, ang haluang karamihan, at mga katangian ng rebengke. At dalangin ko talagang nais kong hilingin sa iyo na huwag mong tukuhin o isipin ng ibang tao sa iyong simbahan na nagsasabing, naku, magkahalong karamihan yan. Huwag mong gawin yan. May mga katangian ng isang rebelde sa akin, sa iyo, sa bawat isa sa atin. At iyan ang kailangan nating alisin at itapon. Una, ang mga katangian ng rebelde. Una, nabubuhay sila upang masiyahan ang kanilang sariling kasakiman.
Sa ilan ang mga pagkakataong nagreklamo ang mga Israelita sa ilan? Ito ay nung wala silang tubig, nung wala silang pagkain, at nang sabihin ta nga nila, wala tayong mga pagnanasa, wala tayong mga pagnanasa ng laman. Kapag mas nakatuon tayo sa mga pagnanasa ng laman, yun ang nagiging sanhi ng ating pagrereklamo. Kaya nabubuhay sila upang masiyahan ang kanilang kasakiman sa pamamagitan ng kanilang mga pagnanasa sa laman. Nasisiyahan sila sa ate, sumisimbolo ng mga makamundong kasiyahan. Walang masama sa pagiging vegan o walang masama sa pagiging carnivore. Okay? Mahilig ako sa karne. Ngunit tayo ay nagsasalita sa matalinhagang paraan, isang biblikal at espiritual na pagkaunawa. Dahil nung naghahanap sila ng karne, sabi nila, sawang-sawa na kami sa mana na ito at wala kaming mga pagnanasa, wala tayong gana. Anong klaseng pagmamaneho ang pinag-uusapan nila? Dahil mana lang ang kinakain namin at walang karne, wala kaming lakas ng loob sa orihinal na wika. Kaya naman may hinahanap sila. Meron din silang ibang agenda sa paghahanap ng pagkain. Siyempre, gutom din sila, ngunit meron silang mana. Nagpapakasaya sila sa mga pagnanasa ng langit. Ang mga taong bayan ay parang ahas sa hardin ng Eden, na siyang naging sanhi ng pagkalugmok ng sangkatauhan. Ang estratehiya ng ahas ay hikayatin ng sangkatauhan o ang mga taong naniniwala sa Diyos na simulang tingnan ng kanilang sarili bilang sentro ng lahat ng pagnanasa sa halip ng Diyos. Kaya, noong ang Diyos ang sentro ng puso at pananampalataya ni na Adan at Eva, wala silang naging problema sa hardin ng Eden. Ngunit binabaluktot yun ni Satanas at pinakikita sa kanila ang kanilang sarili bilang isang sentro sa pagsasabing, Hoy, ayaw ng Diyos na kumain ka mula sa punong ito dahil ayaw niyang maging katulad niya ka. Kaya ang sinasabi ng ahas ay, nagmamalasakit ako sa iyo, samantalang ang Diyos ay nagmamalasakit lamang sa kanyang sarili. Kaya dapat mong gawin ito para sa iyong sarili sa halip na para sa Diyos. Lumilikha ng puot, ng paghihiwalay, ng distansya sa pagitan ng Diyos at natin, at inilalagay ang ating mga sarili sa itaas kung saan dapat kalagyan ng Diyos. At kailangan nating talagang isipin ang ating mga sarili at tingnan ang ating mga sarili kapag tayo ay nagrereklamo o kapag tayo ay nahihirapan sa ating pananampalataya. Saan, kailan o saan ko ba sinimulang tingnan ang mga bagay-bagay na ako ang sentro sa halip na ang Diyos ang sentro? Ibinunyag nila ang pulsuway ng mga Israelita sa ilang at kalaunan ay naging dahilan ng kanilang pagkamatay sa ilang. Kaya nagsimula na silang gumawa, unti-unting nagsimula. Sa patnubay ng Diyos, mulit sila ang nagdana, ang magulong tao, at ang paglalakbay sa ilang ay upang maalisan. Lahat ng mga yun ay galing sa puso ko. Ang aming paglalakbay sa ilang, ang aming buhay iglesia, ay isang proseso kung saan natututo tayong lubos na magtiwala sa Diyos at itapon ang lahat ng Diyos-Diyosan ng Ehipto. Sinasabi ng mga scholar, bagamat inilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto, inabot ng 40 taon bago niya inalis ang Ehipto sa kanila. Maaaring nanggaling tayo sa mundo, ngunit ang mundo ba ay nagmula sa aking sarili? Tandaan ang mga Israelita. Titingnan natin ito mamaya. Ngunit ang mga Israelita sa bundok Sinai, habang hinihintay nila si Moses na bumaba mula sa bundok. At anong ginagawa ni Moses? Nakikipagkita siya si Diyos. At sa sandaling iyon, tinatanggap ni Moises ang 2 tapyas mula sa Diyos. Ang kautusan ng Diyos, ang salita ng Diyos, na ibibigay sa mga Israelita. Pero sinabi ng mga Israelita, Uy, hindi ba baba si Moses? Kaya't gumawa tayo ng isang Diyos para sa ating sarili na siyang magbabalik sa ating sa Ehipto. At ginawa nila ang ginintuan muya. Mga lumang gawin na ngayon. Mula sa Ehipto, bumalik agad at pumalit sa Diyos.
Ano ang mga bagay, ano ang mga lumang gawin ng mga Ehipsyo na taglay natin? Pagdating sa isang kawalan ng pag-asa, pagdating sa pagmamadali, pagdating sa puntong wala na tayong ibang mapupuntahan, mayroon pa nga ba akong iba pang mga bagay na sinasandalan at pinagkakatiwalaan maliban na lamang sa ating Panginoong Diyos? Maghihintay ba tayo ng may buong pagtitiwala sa Diyos kahit na tila ba parang nadidelay o naantala ang mahalagang kasagutan at tugon na nagmumula sa ating Diyos? Kahit na tila pinabayaan tayo ni Moises o pinabayaan tayo ng Diyos, meron ba tayong sapat na pasensya upang maghintay sa Panginoon sa ating mga pagsubok? Ang susunod na campsite ay Antita. Katam nang sila'y umalis sa Sukot at nagkampo sa Etham. Nasa gilid ng ilang, kaya halos nasa gilid na ito ng ilang, isa lamang pasukan. Ngunit kalaunan, ang dagat na pula ay naging parang pasukan patungo sa ilang. Ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa isang haliging ulap kung araw upang gabayan sila sa daan, at sa isang haliging apoy kung gabi upang tanglawan sila, upang sila ay makapaglakbay sa araw at sa gabi. Hindi niya inalis ang haliging ulap sa araw, niyang haliging apoy sa gabi sa harapan ng bayan. Kaya mula rito ipinakita ng Diyos sa mga Israelita, ako'y lumalakad na kasama ninyo. Aalagaan kita. Kaya naman, para sa pinakaunang yugto ng ating mahabang paglakbay, kung susuriin nating mabuti ang mga detalye rito sa ating harapan, ay merong isang mahalagang bahagi na malinaw na ipinapakita at inilalarawan sa loob ng mapang ito na ating pinagmamasdan sa kasalukuyan. 2, 3, 4, 5 magkakaibang kurso na may mga kulay. Kaya ang unang rutang ito ay muna Ramses, papuntang Rafah, Bundok Sinai, at yan ang ating tatalakayin ngayon. At sa bahaging ito, natin makikita ang mga tala at salaysay ng mga Israelita na pinakamadalas magreklamo. Hindi nila naranasan ng Diyos. Sanay na sila maging alipin sa ito. Sanay na silang umaasa sa mga kaugalian ng mga Ehipsyo. Kaya hindi nila kilala ang Diyos. Kaya ito ang panahon kung kailan pinahihintulutan ng Diyos na maranasan nila siya. Kaya naman, kahit na sila ay magreklamo, ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ang nabibigay. Nagrereklamo sila tungkol sa pabaeng. Sabi ng Diyos, sige, bibigyan kita ng pagkain. Nagrereklamo sila tungkol sa tubig. Sabi ng Diyos, sige, bibigyan kita ng tubig. Kaya abita ma. Dito mo makikita ang karamihan ng mga palatandaan. Siyempre, pati na rin sa ibang mga lugar. Ngunit ito ay isang napakahalagang bahagi. Dahil dito, naunawaan ng mga Israelita ang Diyos, at sa bundok Sinai, doon nila natanggap ang salita. Matapos matanggap ang salita, nagbabago ang inaasahan ng Diyos sa kanila. Kaya, hindi namin gagawin din ngayon. Kaya narito ang mga salita ng Diyos sa Pahayag, Kabanata 1. Inilalarawan nito ang paa ni Jesus, ang mga paa ni Jesus bilang haligi ng apoy. Kaya isipin mo ang haliging apoy na sumasama sa kanila. Parang si Jesus na naglalakad kasama nila. At parang isang himala, dahil ang haliging apoy na ito, ginagawang kasing liwanag ng araw ang gabi. Kaya para sa kanila, walang gabi. Ibig kong sabihin, syempre natulog sila at lahat ng bagay, ngunit ang ideya ay binigyan sila ng Diyos ng liwanag kahit sa kadiliman. Naranasan mo na ba yan nung una kang lumakad kasama ni Jesus? Kahit na dapat ay may kadiliman, si Jesus ay nagiging liwanag sa atin. Siya ay nagiging isang lampara na nagbibigay liwanag sa ating landas. Sa ibang pagkakataon, naligaw sa hanavo. Kung may ibang sitwasyon pa, nalulumbay na sa daro. Sumuko na sana ako. Ngunit ang Panginoon ang nagbibigay sa akin ng liwanag, nagpoprotekta sa akin at gumagabay sa akin. Sinasabi nito na humigit kumulang 600,000 kakalo. 600,000 to 3,550 katao.
kabilang ang mga kababaihan, mga bata at mga matatanda. Dahil ganito ang bilang, ang senso ng mga sundalo ay isinagawa sa bundok Sinai. Iyon ay mga lalaking mahigit 20 taong gulang na maaring lumaban sa digmaan, 603,550 katao. Gayunpaman, kabilang ang mga kababaihan at mga bata, sinasabi ng mga scholar na ito ay maaring umabot sa humigit kumulang 2 milyong tao. Ngayon, isipin mo ang paghahanap ng campsite para sa 2 milyong tao. Ang Singapore ay may humigit kumulang 5 hanggang 6 na milyong katao rito. Kaya ang 2 milyon ay halos 1/3 ng buong bansa na nag-uurong. Saan tayo mag-camp? Kaya nagpatuloy ang mamawula. Ang mga haliging ulap ay nauna sa kanila at naghanap ng mga lugar para sa kanila, ang maayos at magagandang lugar para sa kanila na magkampo. At kaya siyang naging gabay. Ang mga haligi ay ang proteksyon ng gawa ng Diyos. Sila ang proteksyong hindi kailanman naalis. Sila ang proteksyon ng lubos na kaligtasan. Dalangin ko na ang proteksyon at pagpapalang ito ng mga haligi ng apoy at ulap ay mapasa iyong buhay. Sa sunod, sabi nito, bago ang Migdol. Ang lugar na ito, bago ang Migdol, ay bago sila tumawid sa dagat na pula. Inangunahan ng Diyos sa mga Israelita patungong Migdol sa pamagitan ng pagsasabi sa kanila na bumalik. Kabanata 14, versikulo 2, sabihin mo sa mga anak ni Israel na lumiko at magkampo sa harap ng Pirot. Sa pagitan ng Migdol at ng dagat, magkampo kayo sa tapat ng Belsephon, sa tapat nito sa tabi ng dagat. Ang hukbong Ehipsyo ay nagkaroon. Teka, ipakita ko sila. Bago ang Migdol. Ngayon, dito na sila nagsilura. Nagkampo sila sa Supo. Maganda yun. Pero kahit na noon, ang mga taong sapat ang talino ay malamang na nagkaroon ng problema roon, simula pa sa unang paglalakbay na ito. Bakit? Dahil paano ka pupunta? Saan ka dapat pumunta? Dapat kang pumunta sa kanan. At kung meron kang Google Maps sa panahong iyon, itatanong nito, gusto mo ba ng pinakamaikling landas o pinakamaikling distansya? At karaniwan kong kiniklik ang pinakamaikling distansya o pinakamaikling oras. At iyan ang magiging landas na ito, ang daan patungo sa lupain ng mga Pilisteo. Pumunta ka roon! Ilang araw kaya ang aabutin? Aabutin ito ng hindi hihigit sa 1 linggo o 10 araw. Hindi 40 taon. Pero ito, tingnan mo ito. Ngayon nangyari ito nung araon. Pinayaon na ng Diyos ang bayan na hindi sila ginabayan ng Diyos sa daan patungo sa lupain ng mga Filisteo kahit na malapit lang iyon. Sapagkat sinabi ng Diyos, baka magbago ang isip ng bayan pagkakita nila ng digmaan at sila'y bumalik sa Ehipto. Alam na ng Diyos na wala silang sapat na pananampalataya, sapat na laki ng pananampalataya para tahakin ang daang ito. Kuminsan ay tila ginagabayan tayo ng Diyos sa daan na hindi praktikal, sa daan na paikot-ikot lamang. At sasabihin natin, naku, sa mundong ito o ayon sa aking kalkulasyon, ayon sa aking karanasan, ito ang mas mainam na paraan. Dapat natin itong gawin sa ganitong paraan. Bakit ba lagi tayong pinapatnubayan ng Diyos sa maling landas? Minsan, hindi siya nagpapaliwarad. Pero tingnan mo, lupain iyon ng mga Filisteo. Noong panahong iyon, ang pinakamalakas na hukbo ay ang mga Filisteo. At upang malampasan ito, kailangan nilang magkaroon ng sapat na pananampalataya upang madaig ang mga kapangyarihan at lakas ng mga Filisteo. Ngunit sinabi ng Diyos, baka magbago ang isip ng mga tao at makita ang digmaan. Kapag nakita nila ang digmaan, babalik sila sa Ehipto. Minsan, ginagabayan tayo ng Diyos sa iba't ibang bagay. Dahil alam niyang wala tayong sapat na pananampalataya para dumiretso at tumungo sa problemang iyan. Kaya hindi nila naubot ang unang turno at umalis na sila. At naroon ang kampo sa Sukot at kung saan
Saang direksyon sa tingin mo inaasahan mong gagabayan ka ng Diyos sa pagkakataong ito? Dito, medyo malayo pa sa sur, pero pwede ka pa rin pumunta roon at papunta rito. Ngunit ano ang ginagawa ng Diyos? Inaaking sila pababa dito. At ngayon, nagsisimula ka na magtaka. Pasensya na, Moises. Saan tayo pupunta? Uuwi na ba tayo? Nandito na pa tayo. At pagkatapos, narito at narito. Siya'y dumarating. Inaaking niya sila pababa rito. Tingnan mo, ito ang ginagawa ng haliging apoy at haliging ulap. Sila ang nangunguna sa kaninga. Ang maling parahan. Sige, haligi ng apoy, haligi ng ulap, kamangha-mangha, mahusay. Pero ano nga bang mas mahalaga sa akin ngayon? Gabayin mo ko sa tamang landas. At saka ba? Sige, sa wakas, ang huli. Sumusuko at nagbibigay ako. Ngunit dapat man lang tayong dumaan dito, sa daan patungo sa bundok Seir. Mas malayo pa, pero kaya ko pa rin. Ngunit, sinabihan sila ng Diyos na pumunta rito sa pamamagitan ng Pi-Hahiroth. At sabi niya, tumalikod ka. Naku, gumawa ng yutan. Sabihin mo sa mga anak ni Israel na bumalik at magkampo sa harap ng Pi-Hahiroth. Baba na sanda sila. At sabi niya, tumalikod ka at magkampo sa Pi-Hahiroth. Sige. Pi-Hahiroth, sa tabi ng dagat, ayos lang. Pero ano ang problema? Ngayon ay nabalitaan nilang hinahabol sila ni Paraon. Exodo 14, talata 7, ang hukbong Ehipsyo ay mayroong 600 na piling mga karwahe, tulad ng dibisyon ng tangke at lahat ng iba pang mga karwahe ng Ehipsyo na may mga opisyal na namamahala sa mga ito. Anong gagawin mo? Ano ang magiging tubulo? Naku, dinala ba tayo ng Diyos dito dahil kulang ang mga sementeryo sa Ehipto? Dinala ba tayo ng Diyos dito para patayo? Nasaan ang gata sa pulod? Nasaan ang ginhawa? Nasaan ang mga solusyon? Nasaan ang sayatwa? Wala. Pero ngayon, kailangan nating matakot sa kamatayan. Kung nasa Ehipto pa lang ako, kahit papano ay hindi ako matatakot sa kamatayan ngayon. Yan ang sinasabi ng mga Israelita. Bakit sila inakay ng Diyos patungo sa dagat na tula? Upang ipakita ang himala ng Diyos? Hindi pa rin nila talaga kilala ang Diyos nan. Kaya ipinapakita sa kanila ng Diyos kung sino siya. At gayon din ang Exodo Kabanata 14, versikulo 21. Pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at pinabalik ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin, ang hanging silangan, buong gabi at ginawang tuyong lupa ang dagat. Kaya't nahati ang tubig. Pangalawa, upang lunurin ang hukbong Itso. Bumalik ang tubig at tinakpan ng mga karwahe at ang mga ngabayo. At sa madaling salita, baka isipin mo, naku, ang malupit naman yan. Ngunit ang hukbong Ehipsyo ang humahagol. Ikaw at ako. Ang mundong natagal na nating hinahamol. Alam mo, kadalasan hindi tayo basta-basta na lang nananampalataya kay Jesus ng maayos at masunurin. Kadalasan, kapag tayo ay nasa problema, si Jesus ang nagiging sagot. At yan ang dahilan kung bakit natin nararanasan si Jesus at naniniwala si Jesus. Tama ba? At yan ang dahilan kung bakit ang mga ministeryo sa bilangguan, maraming tao, ang naliligtas. Mga ministeryo sa ospital, mga taong nasa problema, mga taong alam na wala sila sa magandang kalagayan. Mga taong nakakaalam, mga taong desperado, mga taong napagtanto na sila ay mga makasalanan. Doon mas epektibo, lumapit sila kay Jesus. Nagkaroon ng problema ang mga Israelita. Yan ang Ehipto. Kahit hindi ganun ang kanilang tunog kapag nasa ilang sila, gusto pa rin nilang bumalik sa Ehipto. Ngunit nung sila ay nasa Ehipto sa ilalim ng pagkaalipin, sila ay dumadaing sa Diyos. Iligtas mo kami, tubusin mo kami. At kaya na narinig ng Diyos ang kanilang mga daing at bumaba at pinansin sila. Tama ba? At alalahanin man tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. At kaya,
Ang Ehipto ang problemang humahabol sa kanila kahit na noong sila ay lumabas. Kaya nung problemang patuloy na humahabol sa atin kahit na nagsimula na ako maniwala kay Jesus. Ang mga addiction, ang pagiging makasalangan, ang aking makasalanang pagkatao o mga gawi, libangan at iba't ibang problema ay patuloy na humahabol sa atin. Ngunit sa pamamagitan nito, tinatapos na ng Diyos. Nilulunod na ng Diyos ang problemang iyon, ang Satanas na patuloy pa ring humahabol sa akin. Kaya't dalangin ko na ikaw at ako ay makatawid sa dagat na pula. Ang pagtawid sa dagat na pula ay pasukan sa ilen. Opisyal na pasukan sa ilang, sa buhay ng... At pagkatapos makatawid sa dagat na pula, parang may dagat na sumara sa likuran mo. At sa makatuwid ay wala ng punto ng pagbabalik. Hindi ka na maaaring humalik. Yan ang ideya. At ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa unang Korinto 10, ito ang bautismo. Ito ay sa pagkakaintindi ngayon, sa bagong tipan, parang binyag. Ang mga tao ay bininyagan sa dagat sa ilalim ni Moises. Kaya parang pagpapabinyag natin at tunay na pagtatalaga ng ating mga sarili na sumunod kay Jesus, na maniwala kay Jesus. Pagtalikod, pagbabaon sa likod ng lahat ng ating mga nakaraang kasalanan. Pangatlo, upang ipakita na ang Diyos ay ang Panginoon. Nakasaad dito at ako'y igagagal. Patitigasin ko ang puso ng paraon at hahabulin niya sila. At para nakalan ako sa pamamagitan ng paraon at ng buong hukbo niya. At malalaman ng mga Egyptian na ako ang Panginoon. Ang ginagawa ng Diyos ay maaring hindi natin maintindihan. Ngunit ang dahilan kung bakit niya ginagawa iyon ay upang ipakita sa atin at sa mga kaaway na siya ang Panginoon ng Diyos. Siya lamang ang Diyos. Soberano sa lahat ng nilikha. Pang-apat, dahil inakda na ng Diyos ang kanyang plano na makipagkita sa kanila sa bundok Sinai. Anong ibig mo sabihin? Sa Exodo 3:12, nang tinawag ng Diyos si Moises sa nagliliyab na palumpong, sinabi niya, tunay na ako'y sa iyo, at ito ang magiging tanda sa iyo na ako ang nagsugo sa iyo. Kapag nailabas mo na ang bayan mula sa Ehipto, sasambahin ninyo ang Diyos sa bundok na ito. At ano itong bundok na ito? Ito ang bundok Horeb na isa pang pangalan para sa bundok Sinai. Kaya't sinabi ng Diyos kay Moises, ito ay isang lugar ng pagtatagpo. Ito ang lugar ng pagpapuron. Maghintay ako rito. Ikaw ang humayo at inabas mo mga tao ko at tumupa nito. Kaya yan yung tagpuan ng Diyos. Nagtakda na ang Diyos ng lugar para sa mga Israelita upang lumapit at makipagkita sa Kanya. Ang mahalaga ay hindi ang pagpunta ko sa lupain ng Kanan at pagkain ng gatas at pulot. Ang mahalaga ay makatagpo ako, tunay na makaharap ang Diyos at matanggap ang Kanyang salita, ang Kanyang batas. Sa ating buhay pananampalataya, ano ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin? Anong tunay na focus? Mga pantabala? Yan ay nagmumula sa mga ideya at kaugalian ng maraming ibang relihiyon. Marahil sa mga relihiyon ng ating mga ninuno o iba't ibang relihiyon sa ating paligid. Kukuha tayo ng relihiyon na magpapala sa akin. At ang biyayang iyan, sa maraming pagkakataon, maging sa Kristyanismo, ay inihahalin tulad sa mga simbolo ng dolyar. Kalusugan, pera, kalusugan, kayamanan, kaligtasan, at ang aking kapakalan. Yan ba pagpapalam na kinutukoy ng Diyos? Iyan ang mga pagpapala, iyan ay bahagi ng mga pagpapalang pinili ng Diyos na ibigay sa atin. Kung nakikita niya na kailangan natin ng mga ito o karapat-dapat tayo sa mga ito. Ngunit ang tunay na pagpapala ay ang makaharapang Diyos, ang makilala siya at makalakad kasama niya. Patungo sa kaharian ng nit. Madalas nagkakamali tayo sa lahat ng bagay. Maling inaasahan ng meron tayo, maling layunin ng meron tayo. Maniwala kay Jesus para maging milyonaryo. Oh, ito ba?
maniwala kay Jesus upang mabuhay pa ako ng 5 taon. Ano ang mangyayari sa kalooban ng Diyos? Anong mangyayari sa plano ng Diyos? Kaya ang pinagtutuunan ng pansin ng Diyos ay ang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa prosesong ito ng Exodo, sa Exodo 4, talata 22, sinabi ng Diyos kay Paraon sa pamamagitan ni Moises, "Ang Israel ay aking anak, ang aking panganay." Ang Diyos ang tanging mahalaga rito, ang relasyon. Ngunit ang mga Israelita, lalo na dahil sa impluensya ng halo-halong karamihan ng mga nagkakagulong tao, ang kanilang focus ay gatas at pulot-pukyutan. Ang kanilang pinagtutuunan ng pansin ay ang aking kaginhawaan, ang aking kalayaan. Mga benepisyo ko. Kaya naman, naghanap sila ng iinumin at kakainin. Pero ano nga bang sinabi ni Jesus sa Mateo 6:33? Sabi niya, lahat ng mga bagay na ito. Tama ba? Huwag kayong mag-alala tungkol sa kanila. Kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, kung ano ang inyong susuotin, kundi hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa inyo. At sa gayon ay naranasan nila ang malawakang paghati ng dagat na pula, Exodo, Kabanata 13, Kabanata 14, at Kabanata 15. Pinuri nila ang Diyos at si Miriam ay sumasayaw at pinupuri nila ang Panginoon. Naranasan nila ang kamanghamanghang himalang ito at kaligtasan. Ang dakilang kagalakang ating nararanasan kapag tunay nating tinatanggap si Jesus at isinantabi. Ang ating mundo ang makasalanang mundo, ang ating Ehipto. Ngunit hindi yun ang katapusan ng paglalakbay sa ilang. Simula pa lamang yun. Gaano katagal ang biyayang yan? May nakakaalala ba? Hindi ko nakikita. Mukha ng maraming tao, pero hindi mo naman kailaman. May nakakaalala pa ba sa ipinang-aral ng pastor ninyo noong nakaraang araw ng Panginoon? Kaya ang tanong ko ay, gaano katagal ang iyong biyaya? Pinagpala ka ba? Ilang ka huling nabigyan ng ganitong dialaga? Pakiramdam mo ay lilipad ka o pakiramdam mo ay labis kang natutuwa. Dahil ang biyaya ng ating Panginoon ay kahanga-hanga. Gaano kakatagal yan? Mula sa simbahan, pagkatapos ng pagsamba, paglabas mo ng simbahan, wala na. Sasakay ka sa kotse kasama ang asawa mo o ang mga anak mo at magsisimula ng pagtatalo. Ireland, gaano patagal? Para sa mga Israelita, ang sumunod na pinagkampuhan ay ang Mara. Ang mga Israelita ay nagdurusa sa uhaw. At 3 araw pa lamang ang nakalipas. 3 araw pa lamang mula nang matapos ang dagat na pula. 3 araw pa lamang mula nang tawirin nila ang dagat na pula, nakarating sila sa Mara. Ngunit walang tubig sa paglalakbay niyon. Sa loob ng 3 araw na pagmamarcha sa ilang, matapos maglakad ng walang kahit isang patak ng tubig sa loob ng 3 araw, sa wakas ay nakahanap sila ng isang lawa ng tubig. Gumalong sila at sinubukan silang inumin ito. Gayunpaman, nagsimulang magreklamo ang mga Israelita laban kay Moises nang matuklasan nilang masyadong mapait ang tubig para inumin. Ang salitang mapait dito ay parang tubig sa imburnal. Mapait, alam mo na, isang bagay na hindi mo mapigilang iluwa. Isang bagay na ipinagdasal mo, inaasam mo, kinauhaw mo, at pakiramdam mo ay nakatanggap ka ng sagot mula sa Diyos. Pero kung ganon, hindi pala ito ang inaasahan mo. Hindi ito isang bagay na kaya mong janopin. Anong gagawin natin? Tandaan mo lang 3 araw pa lang ang nakalipas, nakakita ka ng isang himala na kahit sino pa sa mundong ito ay hindi pa nakaranas. Tubig na nakatayo. Narisip mo ba? Maaari lamang tayong mag-isip sa pamamagitan ng CG, computer graphics, tama ba? Pero guni-gunihin mo na nangyayari talaga yan sa harap ng iyong mga mata at naglakad ka patawid sa dagat na pula sa tuyong lupa. Hindi mo ba maalala ang biyayang imon?
Pero ano nga ba ang mas maaraga? Kamanghamanghang biyayang tunay mong naranasan sa pamamagitan ng mga papuri, sa pamamagitan ng salita, laban sa aking pangangailangan para sa, ang aking aktwal na pangangailangan para sa tubig, ang aking pisikal na mga pangangailangan sa buhay ko. Mga Lunes hanggang Sabado ko. Alam mo, iniisip mo na, alam mo kung linggo ang araw ng simbahan, ano ang mas mahalaga? Ano ang mas praktikal? Ano ang babagsak sa lupa? Babagsak sa kalsada? Mga problema ito mula Lunes hanggang Sabado. Okay, linggo, nakatanggap ako ng basbas. Pero wala naman talaga yung kinalaman sa pagkauhaw ko ngayon. At humingi ako sa Diyos ng tubig at binigyan niya ako ng mapait na tubig. At kaya mayroong kapaitan sa loob ko. Napakahalaga para sa amin at para sa ilan ang nangyari sa Mara. Ang mga Israelita ay inakay ng mga haliging apoy at ulap sa loob ng 3 araw upang makarating lamang sa lugar kung saan sila nakaramdam ng kapaitan. Yan ang buhay na api, yun ang mundo. Minsan, sa pamamagitan lamang ng paniniwala kay Jesus, ang mundo ay hindi mahiwagang nagiging paraiso, mapait pa rin. Malamang inakala nila na ang kanilang paglalakbay pagkatapos ng dagat na pula ay magiging maayos at madali. Dahil sa mahimalang kapangyarihan ng Diyos, patuloy itong gagawin ng Diyos sa bawat sandali ng kanilang buhay. Ngunit sinasanay sila ng Diyos at ang Diyos ay naisin na lang lumago sa pananampalataya, magtiwala sa Diyos kahit na may kapaitan. Nang malaman nilang hindi maiinom ang tubig sa Mara, agad silang nagreklamo. Ang mga taong ito na kanina pa kumakanta at sumasayaw upang purihin ang Diyos. Tayo ba yan? Kamukha ko ba ito? Sa tingin ko nga? Sa piling ko nga? Kasi sa totoo lang, ganito ako nangangaral. Pag-uwi ko at nakikita kong nanggulo ang mga anak ko, nagbabago ako. Nagbago ako at naging halimaw, alam mo na? Pero kailangan nating tandaan, huwag tayong maging goldfish. Alam mo na, ang sekreto ng goldfish. Sa tingin mo ba kaya mong tumira sa maliit na aquarium na yan? Yung lalagyang gawa sa salamin ng maraming taon? Hindi ba't nakakababot? Hindi ba't mararamdaman mo na, oh, claustrophobic? Ngunit ang goldfish ay may 3 segundong memorya. Kaya pumunta siya sa lugar na ito at umiikot siya at pumabalik pakalipas ng 3 segundo. Parang siya, wow, bagong lugar. Napakalaki ng lugar ba ito? Kamangha-mangha. Ibig kong sabihin, maliit na mangkok yan, di ba? 3 segundong memorya. Kumusta naman tayo? Ang mga Israelita ay may 3 araw na alaala. Nakalimutan nila ang lahat tungkol sa biyaya ng Diyos. Balik tayo ba sa mga pangunahing pangangailangan ko? Tandaan natin. At kaya nga ang kasaysayan ng serye ng Memphis, ang pangunahing sipi, ay nasa Deuteronomio 32, talata 7. Alalahanin ng mga araw ng unang tarhon, tandaan ang ginawa ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, pakiusap, 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 alalahanin mo ang ginawa ko para sa iyo sa pagliligtas at pagtubos sa iyo. Ang mga bulong-bulungan ng mga Israelita ay hindi tumigil mula roon, at mula sa panahon ng pag-alis hanggang sa kanilang kamatayan sa ilang. Ang salitang Hebreyo para sa reklamo ay lun, na ang ibig sabihin ay magreklamo, sumigaw, tumangis ng malakas. Ang pagrereklamo ay pagsisi sa iba at sa Diyos. Ang pagrereklamo ay nagiging sanhi ng pagkawala ng kakayahang humatol ng patas at tama. Kapag nagsimula kang magreklamo, pakinggan mo ang iyong sarili. Hindi ka makatuwiran. Naghahanap ka lang ng mga bagay para bigyang katwiran ng sarili mo o para bigyang katwiran ng sarili mo. Ang pagrereklamo ay nagmumula sa makasariling saloobin at ang pagrereklamo ay nakakahawa. Kaya huwag kang sumama sa mga taong patuloy na nagrereklamo. Nakakahawa ito. Magtiwala ka sa akin. At dalangin ko na sana'y hindi ikaw at ako ang magkalat ng virus na ito, ang nagpapaalab na virus. Ito ay espiritual, nakakatakot ito tulad ng COVID-19. Sinasabi ko sa iyo dahil ito ang dahilan ng kanilang pagkamatay sa ilam. Nagrereklamo.
Sunod, si Ephim. Ito ang unang rehiyon na natagpuan na may tubig bukal. Ano kaya nangyari sa bara? Alam natin lahat, di ba? Sinabi ng Diyos kay Moses na maghagis ng kuluto. At naging matavis ito. At ang punong iyon ay kumakatawan sa krus. Naglalarawan ng krus, ng kahoy. Meron tayong tapaitan. Sa halip na magsimulang magreklamo, hanapin ang punong iyon. Hanapin o krus. Marahil kailangan mong ipako sa krus ng sarili mo, ngunit hanapin mo ang krus at gagawin niyang tamis ang pait na yon. Puot na nauwi sa pag-ibig. Posible ba iyon? Sinabi ni Jesus, iibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Kapag ginawa niyang tamis ang pait at pag-ibig ang puot, posible yon. Kaya dalangin ko na ilagay natin ang cross sa lawa ng kapaitan sa ating buhay. Babalik tayo rito mamaya. Dahil lang maram, mapait na tubig, sa kalaunan sa revelasyon, binabanggit nito ang, alam mo na, ang pagbagsak ng bituin at pagkatapos ay pagbaliktad ng tubig ay mapait sa revelasyon sa huling panahon. Kahit ang mga tao ay papatayin yan. Ngayon, pagkatapos noon, nakarating sila sa Hilem. Ito ang unang rehiyon na natagpuan na may tubig bukal. Ito ay matatagpuan mga 6 na milya o 10 kilometro sa timog ng Mara at kilala ngayon bilang Wadi Garandel. Ang Elim ay isang oasis na may maraming sapa at bukal at doon ay mayroong 12 bukal ng tubig o mga balon at 70 bomba ng datilis. Ang mga palma ng datiles ay umaabot sa taas ng mahigit 85 talampakan o 25 metro. Ang mga balyena ay kumakatawan sa pinagmumulan ng tubig na konektado sa isang hindi nakikitang pinagmumulan. Kaya naman ang mga balyena ay maaaring kumatawan sa isang lugar kung saan ka maaaring pumunta upang pawiin ang iyong uhaw. Parang simbahan, espirikway. Ang mga puno ng palma ay kumakatawan tubig, mga pagpapala, kasaganaan, at tagumpay. At ginamit ito sa kapistahan ng tabernakulo habang nananalangin sila sa Diyos na pagpalain sila ng tubig. At ito rin ay sumisimbolo sa kasaganaan, kapanahunan ng matuwid at tagumpay. Actually, dumating sa gayin, nagkaroon sila ng magandang oras nyo. Ngunit, ang problema ay hindi natatapos sa dagat na pula. Nang panahong ito, nagsimula ng maubusan ng pagkain ng mga Israelita. Mga halos 30 araw sa ilan, at lahat ng pagkaing malamang nadala nila mula sa Ehipto, nauubos na. Nagsimula na silang magreklamo na malapit na silang mamatay sa gutom sa ilang ng Sin na siyang susunod na kampo. Sa huli, mas kaunti pa ang kanilang pagkain nang sila ay magkampo sa tabi ng dagat ng pula. Kaya pumunta tayo sa ilang ng kasalanan dito. Ngayon, ang ilang na kasalanan ay hindi dahil ito isang ilang kung saan sila nagkasala. Sa Hebreo, ang salitang kasalanan ay tinik o mga palumpong na may tinik. Okay, isa itong tigang na ilang may mga tinik. At nang maubos ang kanilang makalupang pagkain o ang pagkain mula sa Ehipto, ang mga Israelita ay nagsimulang magsalita laban sa Diyos. At ang kanilang mga salita ay parang mga kinik. Sila'y nagsalita laban sa Diyos na nangagagsabi, makakapaghahanda ba ang Diyos ng dulang sa ilang? Maaari bang magbigay din ng Diyos o tinapay? Pagiging sarkastiko sa Diyos. Ang kanilang pananampalataya, minsan ang ating pananampalataya at ang ating buhay, ay dalawang magkahiwa-hilabalay. Ang pananampalataya ay isang espiritual na bagay lamang Ngunit pagdating sa buhay ko, ibang-iba na ito. Kaya nga nila sinasabi, sige, pagkain, kami nang bahala dyan. Kailangan natin ito alagaan, kahit pagkano. Makapaghahanda ba ang Diyos ng hapagkain sa ilan? Nang marinig ito, inutusan ng Diyos ang mga ulap sa itaas, binuksan ang mga pinto ng langit, at pinaulanan sila ng mana araw-araw para sa kanilang pagkain. Kung may oras tayo, gagawin natin.
Ipapakita ko sa iyo ang isang kalendaryo kung saan ipinapakita nito sa atin kung gaano katagal bumagsak ang mana mula sa langit sa ila. Ito ay isang malaking awa ng Diyos, isang mahabagin na Diyos. Kahit na tayo ay nagrereklamo, minsan ang Diyos ay nagbibigay. At sa maraming pagkakataon, ang Diyos pa rin ang nagbibigay. Kahit hindi tayo makapaniwala, tinutulungan at pinapakain pa rin tayo ng Diyos. At iyon ay mana. At sinabi ni Jesus, nang siya'y naparito sa lupang ito, ako ang tinapay na bumabanggaling sa langit. Kaya't nakatanggap sila ng amana. Natikman nila ito. At ito ay parang ostya na may pulo. At ito ay kawili-mili. Inihurno nila ito. Pinakuluan nila ito. Iba-iba ang ginawa niya. At nasayahan sila rito. At sinabi ng Diyos, titipunin mo ito para sa ilang araw. 5 araw. At sa ika-6 na araw, 2 beses kang nagtitipon, nyo ba? At pagkatapos, sa ika-7 araw, huwag kayong mangulekta. Kapag nangongolekta ka bawat araw sa unang 5 araw, mangolekta ka lang ng katumbas ng 1 araw. Huwag ka magtira ng kahit ano sa magdamag. Masisira ito. Pero yun ang ginawa nila. Gustong-gusto nila ito mang gusto. Naging sating sila. Marami pa silang natipon at naranasan nilang mabulok ang mana kinabukasan at ganun din ang nangyari. Lasarapan sila. Ito ang salitang pagkain mula sa ani. Sinabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay kayo mabubuhay, kundi sa salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Natikman mo na ba ang walang hanggang tamis ng nakakaantig na salita ng Panginoong Diyos? Matatawag mo ba talaga itong tinapay ng bulay? Ang tinapay, ibig sabihin, ang leche ay hindi lamang katulad ng tinapay na trigo o tinapay na cebada. Ang ibig sabihin nito ay pagkain, pang-araw-araw na pagkain. Kaya mo ba talagang sabihin ang salita ng Diyos? Ang Biblia, ang iyong pang-araw-araw na pagkain? Baka mo ba yan? Naniniwala ako sa inyo eh. Nandito kayo lahat. Sana walang mapilitang pumunta rito, pero nandito ka dahil interesado ka at mahal mo ang salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, natikman mo na ang masarap na lasa ng salita ng Diyos. Gayunpaman, ito ba ay lechim? Ito ba ang pang-araw-araw na pagkain para silo? Kinakain mo ba ito araw-araw? Nagustuhan ito ng mga Israelita at kinain nila ito ng marami. Pero mamaya, sasabihin nila, "Nako, sawa na ako. Tumingin ako rito, may mana. Pagtingin ko, may mana. Sawang-sawa na ako dito." Yan ang sinasabing nila. Sinasabi mo rin ba yan? Noong una, gustong-gusto na Venoseta. Pakiramdam ko, kailangan ko itong kainin at basahin araw-araw. Pero may mga seminar pa rin dito. Pagsamba sa araw ng Panginoon, pag-aaral ng Biblia sa Biyernes ng gabi, serbisyo sa Miyerkules ng gabi, lahat ng mga pagtitipong ito. Sobra, Diyos ko, sobra. Pakiramdam ko ay paulit-ulit na sinasabi ng pastor ko ang parehong bagay sa bawat pagkakataon. Alam ko na, masasabi ko na sa iyo kung aling mga talata ang sasabihin ng pastor ko sa susunod. Nagiging profesional tayo sa pakikinig sa salita. At masarap pa yun ba ito? Masarap ta rin ba? Hinahanap po ba ito araw-araw? Parang pagkain lang akin. At kung hindi tayo kakain, magrereklamo tayo. May nagreklamo na ba? Naranasan mo na bang magreklamo na wala kang sapat na salita ng Diyos na makakain araw-araw? Ano ang mangyayari? Ano ang mga simptomas na ipinapakita mo ng katawan mo kung hindi ka kakain ng 3 araw o 5 araw o 7 araw? Ano ang mga simptomas? Nakikilala mo ba ang parehong mga simptomas? Sa iyong espiritual na katawan o sa iyong espiritu at kaluluwa, kapag hindi mo kinakain ng salita ng Diyos sa loob ng maraming araw na yun, talaga bang pang araw-araw na pagkain nan? Aba, isipin natin si Tofka.
Ang Dovka at Alush ay dalawang lugar kung saan sila ay medyo naantala o nananatili. At ang Dovka ay nangangahulugang tagagapagway. Nangangahulugan din ito ng parang bato o parang tagapagpaalaga ng hayop. Parang, alam mo, parang pinapalaya sila ng Diyos. Tara na. Dahil doon sila nanatili, malamang ay labis na nasisiyahan sa mana. Ang ibig sabihin ng alush ay kailaman. Oo, ngayon ay alam mo na ang ibig sabihin ng salitang alush ay kailangan. Kaya tandaan mo to ato, tunay na mahalaga ito. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia, lalo na sa mga bilang kabanata 11, na pinapakuluan nila ito, ginagawa nila itong cake o iba't ibang bagay. Nag-enjoy sila, nagluluto sila, at nakatuon ang kanilang atensyon sa pagkain nito. Ang sarap naman yang bana? Kaya itong dalawang lugar na ito, nasisiyahan sila sa pagkain nito. At pagkatapos ay nakarating sila sa lugar na ito na tinatawag na Rephidim. At iyan ang huling kampo na pag-uusapan natin ngayon, ang Rephidim. Anong mangyayari sa Lebanon? Ang Rephidim ay dating parang isang oasis, sagana sa tubig. Ngunit dumaranas ito ng matinding tagtuyot nung panahong iyon nung dumating ang mga Israelita. At kaya mayroon silang mga inaasaan. Minsan kapag mas mataas ang ating mga inaasahan, mas lumalaki at mas nagiging matindi ang ating mga pagkabigo. Lalong lumala ang mga bulong-bulungan na matawo. Dahil sa problemang ito ng tukib. At kalaunan, nakipagtalo sila kay Moises. Nag-away na halos ikamatay niya. Binabato siya. At si Moises ay dumaing sa Diyos, narito, ako'y tatayo. Sinabi ng Diyos kay Moises, si Moises ay dumaing sa Diyos at sinabi ng Diyos kay Moises, narito, tatayo ako sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb at iyong hahampasin ng bato at lalabasan ito ng tubig upang ang bayan ay makainom. At ginawa nga ni Moises sa paningin ng mga matanda si Salel. Ang tubig na ito, kalaunan paliwanag ni Apostol Pablo, at lahat ay uminom ng iisang inuming espiritual, sapagkat sila'y umiinom mula sa batong espiritual na sumusunod sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Ang tubig na ito, kalaunan ay dumating si Jesus, at ipinaliwanag na ito ay gawain ng banal na spirito, ang tubig na umaagos. Ito ang tubig na nagbibigay daan sa atin upang maunawaan ang salita. Kaya sinasabi nito, mula sa isang espiritual na bato na sumunod sa kanila. Paano sa tingin mo sila sinundan ng bato? Ilang mudyo? May mga kasabihan o sulatin na nagsasabing isang bato ang lumulutang sa ibabaw nila habang sila ay naglalakbay sa ilang. May iba pang mga sulatin na nagsasabing isa itong malaking bato na medyo gumubulong. Ito ang unang rock and roll sa mundo. Sumasabay ito sa kamila. Ngunit ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay si Hesukristo na siyang nagbibigay ng tubig para sa atin na patuloy na sumusunod sa atin. Patuloy na nagbibigay ng gubid. At mula rito, mula sa panahong ito, hanggang sa makarating sila sa Kadesh Barnea kalaunan. Hindi mo makikitang nagrereklamo ang mga Israelita tungkol sa tubig. Hanggang noon, pagkatapos na humigit kumulang 38 taon. Sige, hanggang doon na la. 1 Pedro 2, versikulo 4. At kayo'y magsilapit sa kanya, na gaya ng batong buhay, na itinakwil ng mga tao, datapwat pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Muli, si Jesus ang bato at ang batong nagbibigay ng tubig para sa atin. Biniyak ng Diyos ang bato at bumukal ang tugid. Sapat na ang tubig na ito para inumin ng 2 milyong tao o higit pa para matugunan ng lahat ng kailangan nila. Kaya isipin mo mga bagay na ibinigay ng Diyos. Pagkain, tubig, tirahan, pampanimit. Magkano ang ginagastos mo dyan, Dado Bole? Pagkain, tubig, hindi lang tubig na may inom, kundi tubig na pangligo, tubig na panghugas. Tirahan, gasto sa pagpapainit, gasto sa pagpapalamig,
ilaw, lahat na. Isipin mo yan. At isipin mo yon para sa 2 milyong tao. Ang Diyos ay nagbibigay ng nagbibigay, kahit na sinusubukan nating magkalkula gamit ang mga dollar sign. Ngunit tinawag ni Moises ang lugar na ito na Masa at Melida. Ang ibig sabihin ng Masa ay pagsubok, ang Meriba naman ay pagtatalo. Sinubok ng mga tao ang Panginoon, sinubukan siya, at nakipagtalo laban kay Moises at sa Diyos. Pag-isipan natin ito. Sa madaling salita, may 2 bato na nagbigay ng tubig sa ilan. Isa na nabanggit ko kanina sa Kadesh, isa sa Rephidim. Maagang talagayan sa ilang at huling yugto ng paglalakbay sa ilang. Ang tagubilin ng Diyos ay hampasin ang bato sa Rephidim. Ang tagubilin ng Diyos sa Kadesh ay magsalita sa bato. Mga bilang Kabanata 20, talata 8. Kapansin-pansin, ang salitang Hebreo para sa mga batong ito ay magkaiba, bagamat parehong ginawa nila sa paglalaan ng tubig. Ang unang bato ay sa Hebreo ay nangangahulugang malalaking bato sa lupa. Okay, ang pangalawang bato ay tinatawag na Sela, na nangangahulugang bangin o siwang sa Iraq. Hindi ko alam kung nakapunta ka na sa Jordan, kung saan may lugar na tinatawag na Petra. Ito ay isang lugar na may malalaking bangin na bato at may mga butas sa pagitan ng mga bato. Ito ay isang bato na may mga butas o bitak kung saan noong panahong iyon nagtatago ang mga taong takas o tumatakas. Ito ay isang lugar ng kanlungan. So, ibig sabihin, nahati na ito. Sige, pero itong isang malaking bato, ang Che, ay isang matibay na piraso ng bato. Napakalaki. Kaya masasabi natin na ang unang bato, pareho silang nagbigay ng tubig. Ngunit ang unang bato ay isang uri ng unang pagdaging. At ang paraan upang maglabas ng tubig ay hampasin ng bato, ang pagpapako sa krus. Pero yung pangalawa, hindi tayo nagpapako sa krus, hindi tayo nananakit muli. Sinabi ng Diyos kay Moises, magsalita ka sa bato na ang ibig sabihin ay huminiga. Ibibigay ito sa iya. Maganak. Ngunit hinampas ito ni Moises at kaya ang sinabi ng Diyos, nagkasala ka laban sa akin. Ano bang masama sa paghampas ng bato? At hinampas ni Moises ang bato ng 2 beses, gaya ng pangalawang beses. Bonnie. Sa katunayan, kaya simpleng ekskursyon lang yun. Kaya't ating isipin ang ating paglalakbay sa ilang. At ang mga Israelita ay malapit nang makarating sa bundok Sinai, kung saan naghihintay ang Diyos. Siyempre, ang Diyos ay kasama nila, at malapit nang ibigay sa kanila ng Diyos ang tubig, ang batas, salita ng Diyos. Pero mahaba na naman ang bahaging iyan, kaya hindi natin matatapos yan. Pero guguguli natin ang isa pang session ngayon pagkatapos ng pahingang ito para bumalik at ibuod. At subukang alamin kung ano ang matututunan natin mula sa 10 campsite na ito na ating nirepaso. Magdadasal ako ng maikli at maaari tayong magpahinga ng 5 hanggang 10 minuto. Panalangin tayo. Ama naming nasa langit, sa pamamagitan ng maikling ito. Sa paglalakbay mula Sukot patungong Rephidim, napakaraming bagay ang nangyari na sumasalamin sa ating buhay pananampalataya. Mga bagay na ating ginawa o ginagawa pa rin natin. Ngunit Ama, tulungan mo po kaming tunay na makakita na ikaw ang nangunguna sa paglalakbay ay ito. Hindi ito sinasadya. Hindi ito sa ating kagustuhan o kagustuhan ng iba, kundi ikaw ang nangunguna sa akin. Nangunguna sa amin sa paglalakbay na ito. At maging ang mga kahirapan at pait, naniniwala kaming inilagay mo ito roon para mahanap ka namin, para maranasan ka namin. Kaya Ama, dahil sa pamamagitan ng mga paghihirap, kapaitan, uhaw at gutom, tulungan mo kaming matutong magpasalamat sa iyo sa halip na magreklamo.
At naniniwala kami na magkakaroon ng mga kamangha-mangha, mas malalaking pagpapala at himala sa pagiging kasama ninyo. Tulungan mo kaming tahakin ng paglalagbay na ito dahil alam mong kasama ka namin. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalan. Amen.